Yes, hello mga ka-idol. Good morning mga ka-idol. Siyempre, nandito na naman ako. Ayoko na i-welcome ang sarili ko dahil welcome naman ako. Charis. So, good morning mga ka-idol. Good morning nga pala dito sa amin ngayon. Good morning sa amin ngayon. Bro, nasa ibang bansa. Sabay ganun. Hello mga ka-idol. Shout out ko nga pala ang lahat ng aking mga lahat po na nakasubscribe sa akin mga ka-idol. Kung gusto nyo po na i-shout out po kayo palagi, comment nyo lang po yung pangalan nyo para po maisa-isa ko po kayo pag shoutout. Kasi yung sa comment po kasi sa mga YouTube nyo po is may mga dash. So, may ganyan. Shoutout ko po si Ma'am Ramos Cherry Ann. So, siya po ay taga Palawan po. Taga Palawan po siya. At syempre, yung aking DB Love. Shoutout po sa lahat ng taga Nara Palawan. Syempre, taga Nara Palawan po is naku, be, gusto kong pumunta dyan, be. Baka naman. Gusto ko yung ganun eh. Gusto ko makarating ang Palawan mga ka-idol. Baka naman. Bigyan mo naman ako ng Charles, nanghingi ng pamasahe. Gusto ko yung ganun mga ka-idol. Maraming salamat po sa always po na nag-support po sa akin. At saka si Chris Asa to pangalan niya? Wait lang. Ako yung listahan mga ka-idol. Kasi masyado naman tayong ulyanin ngayon. Si Chris Marie ba yun? So, ito pangalan mo. Nakalimutan ko. Shoutout ko rin po si Idol Bernardo. Shoutout po Dol. Maraming salamat. At saka si Jonathan po. Maraming salamat Dol. Thank you sa pag-support. Siyempre po, nakalimutan ko yung isa. Kung sino yun. Sino ba yun? Si Ma'am Cherry Si Ma'am Cherry Ann, shoutout din po. At siyempre si Ma'am Jen. Thank you so much, Ma'am. Si Ma'am Jen Vlog. Ay, sana all. Madaming na nating vlogger. Uy, maghinto naman kayo. Hinto naman kayo. Si Chris Maris Culture. Oh, sana all siya yung pangalan. Shout out po ma'am sa lahat. Sa lahat po ng taga Palawan, Bataratas. Untan ito ko yun. Sa lahat po ng taga Batarasa, Palawan po. So, ang laki ng Palawan ha. Fairness. Gusto ko, mga ka-idol, meron akong friends dyan sa Ilido siya. Nasa Ilido siya. Uy, sis, baka naman gusto mo kong i-join dyan. Oh, gusto ko mo. Oh, ganda ng Palawan mga ka-idol. Nakakainis. Paano-ano, sanbiting pa siya doon. Gusto naiingit. Hindi, mga ka-idol yung nandun siya sa Lamuro, Palawan. Shout out sa lahat ng taga Lamuro dyan. Shout out po sa inyo lahat. Uy, gustong kong parating ng Palawan, lalo na sa Ilido. Pero mga bigatin dahil mga tao dyan eh, yung mga mayayaman, mga can't afford anymore. Ay, my God. So, shout out po sa lahat po na nagko-comment sa akin. Comment nyo lang po yung mga pangalan nyo po mga ka-idol para isa-isa ko rin po kayong ma-shout out sa susunod ko pong vlog. Yung vlog ko naman po, ganito bang ka-idol is update lang, nakikimaritis lang po ako. At saka, oo nga pala mga ka-idol, isa sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo. Last video ko po is, shinare ko po sa inyo na si ate is iniwan niya si kuya, tapos ganito. Sobrang, hindi ko alam mga ka-idol kung nakaka-proud ba or ano ba ang mga bagay na pinili niya. Pero, umuwi si ate. Baga, umuwi siya, pinili. After 1 month, umuwi siya. Bumalik siya sa pamilya niya. Nakaka-proud yung ganun mga ka-idol. Minsan, pero hindi nakaka-proud na lalaki mga ka-idol. Hindi ganun, walang ganun. Nakaka-proud yung mga lalaki na meron pa rin pala talagang ganun. Kumbaga, mas piliin na magiging buo pamilya, mas piliin na kumbaga lunukin yung pride niya para tanggapin ulit yung asawa niya. Kahit sa mga bagay na pinakamabigat na kasalanan, parang andun pa rin yung dalawang kamay niya para yakapin yung asawa niya. Nakaka-proud yung ganun mga ka-idol. Sa lahat po ng mga lalaki na ganun po mga ka-idol, sobrang nakaka-proud. Shout out po sa mga asawa dyan na mga mababait talaga. Minsan po kadalasan talaga sinasabi nila kung sino yung lalaki na mabait is yung madalas niloloko. Na dapat sila yung hindi, diba? Dapat yung mga lukuhin natin. Mas may ganun, nagturo dapat yung mga lukuhin natin mga ka-idol. Ako nakisali na rin yun. Dapat yung mga lukuhin natin, yung mga babaero dapat. Yung mga mahilig sa mga
magaganda, mahilig sa mga sexy. Ano, sinabing sexy pa ganito sa sarili ko. Yung mga sinasabi kong mga ka-idol na dapat, pero hindi pero nakaka-proud yung si kuya na kahit iniwan siya ni ate, pinagpalit siya minsan na iniwan. Marami rin pong nagsabi sa akin mga ka-idol, once na nagkamali na yung babae sa asawa niya, nadumihan na siya ng iba, pero tinanggap ka pa rin ng asawa mo. Sana last na sasabihin ko. Wala akong pakialam dito. Wala akong pakialam. Di ko alam mo yung sasabihin ko talaga mga ka-idol. Last na sasabihin ko. Hindi. Para sa akin talaga, i-grab mo na yung chance na tinanggap ka ulit ng pamilya mo. Kasi alam mo, hindi ko alam kung yung payo ko ba is nakatulong ba o nakapang ano ba sa isip na naliwanagan ka o unsa ba. Baka kinukonsensya ka ng mga friends mo rin na yung totoong mga friends, good mga ka-idol is willing na mag-open. Bahala na masaktan ka mga ka-idol is importante na nakashare siya sa iyahang opinion. O kahit masaktan yung kaibigan mo, ang importante totoo yung sinabi mo. Masaktan ka, galing sa akin eh. Ganun eh. Ako talaga mga ka-idol, kung meron talaga ako mga bagay na hindi gusto, disgusto, mga ganyan, sinasabi ko talaga. Gusto ko yung sabihin yung nasa harapan ko talaga para ayoko yung narinig niya lang sa iba na galing sa akin. Ganun. Parang nakakaano naman po, nakaka-hurt na bakit sa kanya mo pa sinabi, pwede mo naman i-directa sa akin, di ba? So, para kay ate, syempre papangalanan ko na. Shoutout kay Ate Belen dyan. Shoutout sa'yo, te. Maraming salamat kasi pinili mo yung pamilya mo. Pero sana, te. Hindi lahat ng lalaki ganyan, ha? Hindi lahat ng lalaki katulad ni Kuya na mas piliin yung buo yung pamilya. Mas piliin yung... Kasi may mga lalaki kasi mga ka-idol na kanabitang fried kaayo, fried chicken kaayo mga ka-idol. Kasi yung mindset man po good sa uban. Pero bisag ako po siguro. Kung ako naging lalaki naman talaga ako. Bakla naman talaga ako mga ka-idol. Yes, sorry. Kung ako talaga mga ka-idol, kung ako lalaki para sa akin lang, kung wala pa kialaman sa opinion ko to, charis, ako yung nandito, para sa akin mga ka-idol yung once sa asawa ko nagloko, parang ang hirap ibalik sa dati na magiging okay. Kasi murag makalagot man dyan na mga ka-idol yung kung anong ginawa niyo mag-asawa, gagawin niya rin doon. Tapos pagkatapos niyang nagsawa doon, ibabalik niya naman sa akin yung ginawa niya doon. Parang ay nako, baka habang kinikis kita, ibang pangalan yung nasa isip mo. Baka habang niyayakap kita, ibang mukha yung nai-imagine mo. Baka kapag baka mamaya kasi mga ka-idol, baka kapag meron ka plink ka na, parang part na ng lovers, baka siya yung nasa isip mo, ba nakapikit ka. Hindi ko maiwasan na nako ha, sa asawa ko, maayos ka talaga. Wag na. Biglang ipinasok yung biglang sa sarili. Asawa ko talaga, samahal ko talaga dyan. Samahal ko talaga dyan sa akin. Parang kilig naman ako. Parang hindi naman nakakilig dapat. Sa asawa ko talaga, ito lang yung mapapayo ko sa iyo ah. Talaga yung pinakapayo ko talaga. Kung ipagpalit mo ko, kung iiwan mo ko, wag naman. Grabe ka naman sa akin. Pagkatapos ko pagsawaan, iwan mo ko. Walang ganun. Parang sa ganun. So, hindi. Nakaka-idol. Para sa akin talaga mga ka-idol. Parang ang hirap talaga sa ginawa ni Kuya. Pero sobrang na-amaze ako kasi ang pagsubok talaga mga ka-idol na arjo na sa paligid. Kahit asawa mo, kahit bantay sarado ka pa, kahit makikita mo pa siyang grabe kalusyang niyan, kung gusto niyan magluko, o mambabae, lalaki, magagawa niya. Pero, naging simple siya kasi nandyan ka. Naging simple siya kasi kumpleto na siya. Wala na siyang
hiniling na iba. Yung iba kasi, yung mga ibang mga asawa talaga kasi mga ka-idol, ganito eh. Ay, mga asawa ko, napakalusyang naman ito. Tapos, hindi man lang marunong mag-ayos-ayos. Di man lang marunong mag-ano ng mukha. Di marunong ganito. Walang choice mga ka-idol. Kung magpaganda ka, lumandi ka. Kung magpa-sexy ka, lalandi ka. Kapag umalis ka rin ng nakasimple lang, walang ka-arte-arte. Pupunta sa ganito, ano na itsura, parang nasa bahay lang. Wala talagang ano mga ka-idol. Lahat ng nakikita ng mga tao is puro judge talaga mga ka-idol. Ang dami ko napapansin ng mga ganun mga ka-idol na hindi ko alam. Lahat na lang may nakikita kung uy, meron ganito, yung asawa ni ganito kahit may anak na, parang dalaga, pero yung dalaga kahit walang anak, parang siyam na yung anak. Ang ganyan. Pero may mga tao mga ka-idol na simple lang dyan sila. Hindi sila mahilig walang pakialam sa kung anong kasuotan nila ba. Kumbaga, ito ako eh. Hindi ko kailangan mag-adjust para tanggapin mo ako. Hindi ko kailangan magpaganda para matanggap mo ako. Hindi ko kailangan magpasiksi para matanggap mo ako. Dahil hindi ko kailangan ng pagtanggap mo. May mga ganun mga ka-idol na katulad sa akin talaga mga ka-idol. Simple na job ko. Siyempre nakikita nyo na nakaganito ako kasi nga nag-vlog ako, di ba? Parang magmukha rin akong tao, kunwari. Magmukha rin akong tao, kunwari. Kunwari lang naman. Gusto ko rin naman na ayos konti lang, hindi yung sobrang mura ng butag. Kuan ba? Ano? Gusto ko yung wala lang. Gusto ko lang yung mga pakirecord lang buhok ko. Yung ganun lang. Pero ako talaga mga ka-idol, sa mga taong nakakakilala sa akin, sa mga taong nakakakita sa akin, sa mga taong nakakasama ko, kung ano nyo ako nakikita dito sa video mga ka-idol, ganun din ako sa personal. Wala akong kailangan baguhin para magustuhan nyo ako. So, ganyan ako. Kaya ako sobrang na-amaze jud ko ni Kuya kasi siguro kung ako naging si Kuya, hindi ko alam din ang gagawin ko. O one day uuwi yung asawa ko na galing sa iba. Tatanggapin ko kaya ulit. Ihalakapin ko kaya siya ulit. Hindi ko alam mga ka-idol. Hindi ko alam kasi ayan yung pinakamahirap na lunukin yung pride mo. Yun yung pinakamahirap na kailangan ko siyang yakapin para sa mga anak ko. Kailangan ko siyang tanggapin ulit para mabuo kami. Yung pinakamahirap mga ka-idol, yung kalaban mo yung sarili mo, yung sariling emosyon, pinakamahirap yung stress kayo pa sa mga ka-idol pag muagi. Ay, sorry mga ka-idol, naputol ang video ko kanina mga ka-idol dahil nga umulan at saka marami na rin mga bata na mga naglalaro sa likod ko at sobrang maingay na kaya mas minabuti ko pong lumipat muna dito sa tabing dagat. So hello, nandito na po ako sa tabing dagat mga ka-idol. Ako sa dagat mga ka-idol, nasa dagat din talaga ako, hindi ako nag-edit. So maraming salamat po sa always po na nag-support po sa aking YouTube channel po. Maraming salamat at syempre shoutout ko po si Ma'am Grace Arana. Thank you so much po ma'am at sa mga patuloy po na nag-support po sa akin mga ka-idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo pong kalimutan i-comment niyo po sa baba yung mga pangalan niyo po para isa-isa ko po kayong ma-shoutout. So hanggang dito na lang ang video ko mga ka-idol. Thank you so much po. Ka-idol, ayoko nang mabasa dahil naligo na nga po ako. Sayang naman yung sila na cuties natin ngayon. Ay, sana all. So napasa na ako mga ka-idol dahil lumakas na nga yung ulan. So yung cellphone ko, okay ra siya na mabasa pero ako hindi. So hanggang dito na lang po muna ang aking mga susunod na video. At sa lahat po ng taga Palawan dyan, Batarasan Palawan, taga Coron Palawan, at syempre sa Yobe, sa gato sa inyo habi, Nara Palawan, shout out sa inyo lahat, sa lahat ng taga Palawan dyan, sa Lamuru Palawan, shout out sa inyo. Maraming salamat sa always na pagsuporta. Syempre kay Ma'am Simple Ann dahil lahat ng upload ko po is lagi siyang nandun. Thank you ma'am. Maraming salamat. At ngayon po mga ka-idol, hindi ko muna kakabaan na aking video mga ka-idol dahil uuwi na muna ako dahil takot ako sa ulan. Sabi ganun. Ulan na po talaga. Uuwi na po muna ako at abangan nyo po mga susunod ko pong video. Maraming salamat at sa susunod ko pong mga video. Abangan nyo po. Thank you!